Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nahintay ni na Alexis at Sandara ang pagdating ni Doña Magda. Napagkamalan ni Doña Magda na magkasintahan na ang dalawa. Sa pag-uusap ni Alexis at Don Patricio, kinutya niya ang binata at hindi nababagay ang trabaho niya sa Rural Bank, gayong isang electrical engineer ang kanyang natapos. Parang nakabawi si Doña Magda nang malaman na pampitong subok ni Don Patricio sa Sangguniang Bayan, na disqualified na dapat siya. Gusto ni Doña Magda si Sandara para sa kanyang anak. Pinuntahan ni Alexis si Pipita para magtanong tungkol kay Sandara. At ngayon, narito ang karugtong ng kwento na pinamagatang Hay Naku Balay! Over disqualified! Sa ating dula, Super Pipita. Oh, nandito pa pala kayo, Mami. Akala ko may pinuntahan kayong meeting. Hindi na ako tumuloy. Baka kung saan na naman ako isasama ng mga negosyante na yon. Ikaw, saan ka galing? Bumalik ka daw, sabi ng sekretarya. Pinuntahan mo ba si Sandara sa opisina nila? Hindi ako pumunta sa opisina nila, Mami. Sa restaurant o sa tabing dagat kami nagkikita. Wala ka bang planong ligawan si Sandara? Oh, bakit, Mami? Akala ko ba gusto niyo siya para sa akin? Bago mo ligawan, gusto ko munang makilala ang ama niya. Kung bakit laging natatalo sa pagkakandidato, disqualified na nga, ipinipilit pa. Nakakatuwa naman yung sinabi niyo. Sinabi kasi sa akin na overqualified naman ako nung nagtrabaho ko sa bangko, kahit hindi bagay sa kurso ko. Ewan ko sa'yo. Buti na lang at hindi ka naging kontraktor para may katuwang ako sa pagpatakbo ng kumpanya. Pero wag mong ibahin ang usapan. Gusto kong makilala ang ama ni Sandara. Hayaan niyo, Mami. Kakausapin ko si Sandara. Kung hindi busy ang papa niya, kung maganda si Sandara, siguradong gwapo din ang ama niya.
Malay mo, may ibang lahi. At saan naman siya maaabala? Hindi pa naman pangangampanya. Bakit kaya gustong-gusto ni Mami na makilala si Sir Patricio? Mabuti naman siyang tao. Alam niyang makipagkwentuhan. Pero bakit laging natatalo sa pagkakandidato? Maganda kapag magkasintahan na kami ni Sandara bago sila magkakilala. Para mapag-usapan na rin ang tungkol sa kasal. Pero paano kung hindi magustuhan ni Mami si Sir Patricio bilang biyanan niya? Anong kinukwenta ninyo, Papa? Kanina pa ninyo binibilang ang mga daliri nyo. Nagbibilang na talaga ako, Sandara. Malapit na. 23 araw na lang at magsisimula na ang kampanya. May tatak na ang master list. Anong master list naman yan? Listahan ng mga botante. Kailangang ilista ang mga kasama mong magboboto para kung ilang milyon ang gagastuin ko, di alam ko. Tatakbo kayo bilang Sangguniang Bayan. Hindi mayor para gumastos kayo ng malaki. O ayaw kong matulad sa nanay ni Alexis. Sayang. Dahil lang sa isang pirma ng lintik na lamok na yon, nakatakbo sana ako bilang mayor. Oh? Bakit lamok, Papa? Hindi ba dapat bangaw? Hindi naman dengue carrier ang bangaw. Lamok, pwede pa. Wala si Papa. Ano ba yung pinag-iisip nyo? Si attorney kasi, kung pumirma siya na tuloy sanang pagtakbo ko bilang vice mayor. Nagkandidato sana ako bilang mayor. Hello? Sa sundalo ka ba bumili ng cellphone? Ikaw talaga. Ano na namang kalukuhan ang sinasabi mo, Alexis? Kakatawag ko pa lang. Sumagot ka na kaagad. Mabuti ka mo at hindi ko pa pinapaandar ang kotse ko. Pag nagkataon, sa bahay na kita sasagutin. Ay baka maunahan ako ni Pipita. Pumunta ako sa bahay ninyo at tinanong ko kay Pipita kung may kasintahan ka na. Ha? Bakit kay Pipita ka nagtanong? Kabago-bago pa lang niya. E di sa'yo ko natatanungin. Sige Sandara. Pupuntahan kita mamaya. Pinatay na niya. Tinanong pa talaga kay Pipita kung may kasintahan na ako. Tapos, pupuntahan pa ako? Ay, bakit biglang nilalamig ako at ninenervyos? Baka hindi na naman magapunan si Papa dito sa bahay, Pipita. Pero may darating tayong bisita. Pupunta daw si Alexis dito. Ano kayang pwedeng lutuin mamaya? Sabihin nyo lang sa akin kung ano ang putahe ang gusto nyo, madam. Ako nang bahalang magluto. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Oo nga pala. Tinanong ka ba ni Alexis na may nobyo na ako? Ay, oo, madam. Mabuti naman at sinabi niya sa'yo na nag-usap kami. Takot ka bang mapagalitan? Kasi, madam...
Simula nung naging katulong ka namin ni Papa, hindi ka pa namin pinapagalitan. Mabuti kayong amo, madam. Dahil nagkakilala kayo ni Sir Alexis, pinatuloy ko na siya. Pero hanggang sa may kubo lang naman kami. Pinapasok mo na lang sana siya dito sa bahay. Pero di bale, presko naman sa may kubo. Plano ko sanang palakihin ang kubo para doon ako matulog at magpahinga kapag tanghali. Lalo na ngayon, mainit na ang panahon. Pasensya na. Talagang nabusog ako. Hindi na sana ako kakain ng madami para may reserba kapag kakain ako sa bahay. Ikaw talaga, Alexis. Napakapilyo mo. Tignan mo. Natatawa tuloy si Pipita. Alam mo namang mapagbiro ako. Magaling magluto si Pipita. Baka pwede kang kunin na magluto sa bahay kahit paminsan-minsan, Pipita. Kaming dalawa ni Madam Sandara ang nagluto. Ako ang nagluto sa putahing yan. Tara na sa salas. Doon na lang tayo mag-usap. At mabuti na lang at nandito ka para may kasama kaming magapunan. Wala kasi si Papa. Oo, sige. Pipita, ikaw na ang bahala dito sa kusina ha. Pag natapos mo, pwede ka nang magpahinga. Ako na ang bahala kay Papa pag dumating siya. Siguradong magagabihan na naman yon. Sige, Pipita. Enjoyin mong kumain kahit mag-isa ka. Isipin mo na lang, nakaharap mo ang nobyo mo. Wala pa akong nobyo, sir. Matagal pa naman ang pagsisimula ng kampanya. Ngunit sobrang busy ng papa mo. Hindi ko maintindihan si Papa. Parang tumatakbo bilang mayor. Baka naman kandidato bilang kongresista ng party list o sa Senado. Sandara, ganito kasi yun. May pakiusap si Mami. Kung pwede sanang makilala niya ang papa mo. Bakit now? Ang seryoso mo naman. Siguro dahil naikwento ko na tumatakbo ulit ang papa mo. Nasabi ko naman sa'yo na dating busy mayor siya. Kung mahihintay mo siya, Alexis. O kaya ako na lang bahalang magsabi. Hindi ko kasi alam kung anong oras siya makakauwi. At nagising ako sa pagkabusina ni Sir Patricio. Baka magkaalit na naman yun kapag si Madam Sandra ang magpapasok sa kanya o magbukas ng pinto. Kaya pinilit ko talaga na ako ang magbubukas ng pinto para kay Sir Patricio. Ang tapang mo pala, Pipita. Tama ang tinuro ng isang pastor sa akin tungkol sa reinkarnasyon. Isa ka bang pusa o aso sa iyong nakaraan? Matapang talaga ako, sir. O baka naman dati kang lady guard. Delikado ito, Pipita. Siguro, binabantayan ng mga kotseng dumadaan. Pasok na lang po yung kotse niyo, sir. Matatakotin talaga si Sir Patricio. Sige, mauna na ako. Ako nang magpasok sa kotse. Mami, hindi ko naabutan ang ama ni Sandar sa bahay nila. Malayo pa ang kampanya pero sobrang busy na siya. Hindi pa naman pwedeng mangampanya. Ay, kinakabahan siguro dahil baka matalo na naman. Si Sandara na lang ang bahalang magsabi sa pagkiusap nyo na makilala nyo ang papa niya. Yan ba ang napag-usapan ninyo ni Sandara? Oo, Mami. Ang hina mo naman. Di bale, mas maganda kung makilala ko muna ang
ama niya bago mo siya ligawan. Ang hina mo talaga. Pumunta si Alexis dito kagabi, Papa, pero hindi niya kayo nahintay. Gusto ka daw niyang makausap. Bakit daw? Wala naman akong atraso sa kanya. Masama yata ang gising ninyo, Papa. Masayang masaya ako kagabi. Malaki ang tsansa na mananalo ako, Sandara. Baka ako pa ang numero 1. Kung sino man ang manalo sa pagkabisi mayor, huwag lang magloko, kundi sisibakin ko siya. At kung magkamaling maging mayor, baka kasama pa siya. Mabuti kung papalarin kayo, Papa, para maranasan naman ninyong manalo. Ano ba kasi ang naisabihin ni Alexis? Gusto daw kayong makilala ng nanay niya. Oh, bakit daw? Akala ko kaibigan mo lang si Alexis, ha? Ha? Mamamanhi ka na ba sila? Si Papa naman, parang makikipagkilala lang naman yung tao. Kailangan pa ba yan? May mag-asawa bang naghiwalay dahil hindi magkakilala ang biyanan nila? Bakit? May ganyan ba? Ayaw nyo ba siyang makilala? Sige na nga. Di bale, wala naman akong pupuntahan mamayang gabi. Bakit kasi kasali pa rin ang eleksyon? Malay mo. Baka isipin nilang sinasamantala nyo ang eleksyon para maraming politiko ang mag-sponsor sa inyo kung sakaling may kasal na magaganap, di ba? Nakausap ko na si Papa Alexis. Pumayag na siyang makilalang mami mo. Kami na ang pupunta dyan. Oh, salamat naman kung ganon. Ibabalita ko yan kay Mami. Saan tayo magkikita? Sa bahay nyo o sa restaurant na lang? Bakit sa restaurant pa? Pero sige, ikaw ang bahala. Si Mami na lang ang magdesisyon. Alexis, huwag mong sabihin na... Parang ako naman ang bibiruin mo Iba ang iniisip mo. O sige, sabihan na lang kita kung anong desisyon ni Mami. Okay, sige. May trabaho pa ako. Bakit ba kasi kailangan sa restaurant pa? May bahay naman tayo. Hindi ka mapapaya dahil malaki at maganda naman ang bahay natin. Sige Mami. Yan na lang ang sasabihin ko kay Sandara. O-order na lang tayo ng pagkain. Ang lalim yata ng iniisip mo. Tutulungan ko naman ang katulong natin sa pagluluto. Anong pakiramdam mo, Alexis? May pagtingin din ba si Sandara sa'yo? Hindi ko alam, Mami. Ang masasabi ko lang, malapit kaming magkaibigan. Masama ang parating nagpupuyat, Pipita. Nanghihina ako. Mabuti na lang at wala akong pupuntahan mamayang gabi. Sir, Bumili ka nga ng karne ng baka. Gusto kong magsabaw. Sandali lang at kukuha ako ng 3,000. Sapat na ba yon kung halimbawa? sobra na yun, sir. 500 lang ang 1 kilo ng baka. Baka magkulang. Sige, dagdagan mo ng karne ng kalabaw. Pinag-alala ako ni Papa Pipita. Mabuti naman ang kalagayan niya kahapon Magsasabaw na lang daw siya, madam. Baka dahil sa pagpupuyat niya, kaya siya nanghihina.
Nako, Pipita. Huwag kang bibili ng matapang na energy drink. Baka bumilis ang pinting ng puso niya. Opo, madam. Oh, sige na. Bye. Ay, nag-aalala ako kay Papa. Nagpapa-importante. Pero, bakit naman niya gagawin yon? Mas maganda ang loob ng bahay nila, Alexis. Mamahaling mga muebles at mga kagamitan. Hindi nakapagtataka na bahay ito ng dating politiko. Asensado ang negosyo nila, Papa. Oh, mabuti na ba ang pakiramdam ninyo? Kita mo namang okay na ako. Ano pala ang pangalan ng nanay ni Alexis? Magda, Papa. Sir Patricio, pasensya na kayo kung naghintay kayo ng matagal. Nagpaganda pa kasi si Mami. Ha? Oh, Ikaw ang ama ni Sandara? at ikaw ang ina ni Alexis? Mami, Oh, magkakilala pala kayo? Siya yung muntik nang bumangga sa kotse ko. Nagmakaawa sa akin na hindi ko daw kakasuhan dahil makakasira sa pagkakandidato niya. Na kahit palagi namang natatalo. Ano pa ang mga susunod na kaganapan? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Hay nako balay, over disqualified. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.